Hello everyone! So welcome back again to my mini vlog. So guys, katatapos ko lang mag-work. So nagutom na tayo at tayo kakain na, magagawa pa ako ng reports. So ayun guys, kakain tayo at ang yung anak ko guys ay natutulog na. Kasi nga may usapan kami guys. Ang sabi ko sa kanya na kasi nga guys ay nag-worried na ako sa kanya kasi late na siyang natutulog talaga. At sumasabay siya sa akin, hindi kasi siya natutulog nang wala ako. Kaya ngayon tinitrain ko siya na talaga matulog siya na hindi ako katabi. Kasi nga syempre busy tayo, nag-work ako. Pagkatapos ng work ko, mag-asikaso, maghanda ng pagkain niya. So this time, iibahin namin yung routine namin. Iibahin namin yung routine. So nag-usap na kami na ganito palang gagawin guys. Nag-usap na kami na mas maaga siyang ma-sleep para hindi ko siya ililipat ng ano. Kasi yung sa school nila guys, may dalawang, teka lang, ano ba to? So, may dalawang schedule kasi guys. Dito kasi sa Maynila guys, yung schedule dito ay hindi katulad sa probinsya na whole day yung klase. So, dito kasi ay half day lang. So, depende na sa'yo kung morning ka or depende na sa'yo kung pang afternoon ka. So, sa kanya is pang morning. So, since nag-kinder siya, pang morning talaga siya. So, ngayon kasi parang feeling ko ay nahihirapan na rin siya sa klase talaga na ang aga-aga niyang gumigising tapos late na siya natutulog kasi hinihantay niya ako. So, at ayan guys, para consistent at talagang masunod yung mga pinag-usapan namin, so nag-a-alarm ako. Kasi pag alam nyo guys, kapag may alarm, nare-remind siya. At hindi ko na kailangan talaga siyang i-remind na ganito, ganyan, ang gagawin mo, ganyan. Kasi pag gano'n ang ginagawa ko, mas lalong magtitigas-tigasan kasi din yung mga anak natin ngayon, nag-iba-iba yung mga ugali nila. So naiinis na ako, then syempre tayong mga ina, pagod na rin. Minsan nakakainis na rin, no? Puro remind na, okay, maligo ka na, okay, magganito na, kain ka na, ganito, ganyan. Nakakapagod din kaya, pagod na tayo sa trabaho, pagod na sa trabahong bahay and everything. So mas nakakapagod na din. Kaya sabi ko sa kanya, mag-a-alarm kami. Para yung alarm na mismo ang magre-remind sa kanya na ito na yung gagawin mo, ganitong ganyan. So, umbaga, yan yung pinaka-ano ko sa kanya na routine niyang gagawin. So, thankful naman ako dahil sinunod niya. So, 8 o'clock, natutuwa ako guys kasi, alam niyo, 8 o'clock, exactly 8 o'clock, ayun na, nasa, ano na siya, hindi ko nawalayan, tapos na pala siya, nakaligo na siya, ganito, ganyan, naka-half bath na siya. So, naging responsible siya doon. Naging responsible siya sa mga kilos niya. And then, after that, nakakain na siya, and then, basta nagpe-prepare na siya sa kanyang sarili. So, akala ko nga hindi niya nagawa. So, nagawa niya pala. So, mas naging responsible siya. At saka doon din sa kumon niya, guys, yung sa mga kumon na gawain niya, mga homework niya, dati-dati, talagang pahirapan kami magpagawa sa kanya. Kasi nga, medyo na ano pa siya sa sobrang gala, gusto niya gumala, gusto niya makipaglaro, puro laro. Kasi nga, halos na din na hindi namin siya nabigyan talaga ng time talagang sobrang, kasi, syempre mga anak natin, mapalaro talaga. So, sabi ko, kasi nga, pilitan talaga yung pagpagawa ng ano, hindi mo siya maiwanan. Puro ano, parang nagagalit na rin siya, napapagod na siya agad-agad. So alam niyo yung pinaka-ano kong ginawa sa kanya, nag-aalarm kami. Yun naman talaga dapat ang ano, sa Kumon kasi merong time limit kasi. So may mga homework sila na may time limit lang talaga. So yung sa time limit na yun, dahil hindi namin namamantayan, habang gumagawa siya, may trabaho kami, may ganyan ba? So dahil kami lang din dito, so parang nahirapan ako kasi siya din, naabutan ng ilang oras. So may time limit ang Kumon eh. Kailangan hindi ka lumagpas ng 10 minutes bago matapos yung ano, yung homework mo na yun, yung isang homework na, isang set ng homework nila. So, parang nahirapan kami na talagang ipagawa sa kanya kasi umaabot na siya ng 30 minutes or 1, ganito ganyan kasi parang minsan natatamad na siya magsagot, ganyan. So, ang ginawa ko, okay, sabi ko talagang merong kaharap niya ang talagang may time na may ano siya, stopwatch. Yung stopwatch, yun ang nakakatulong sa kanya kasi pag may stopwatch, talagang ganado siyang mag-aral, talagang ganado siyang magsagot at ang bilis niya, hindi maabot ng 10 minutes, ganyan. So natutuwa ako. Ganito pala, talaga, kapag yung mga anak nyo, may ipapagawa kayong assignment, homeworks, and everything, para maging responsible sila. At nakita ko ngayon sa anak ko, naging more responsible siya sa mga homework niya sa Kumon. Kasi nakakapagod na rin talaga guys, always mag-remind na, okay, gagawin mo na to. Kasi syempre, tayo mga ina din, busy din tayo sa trabaho. Di ba, mga magulang, busy tayo, wala natin time para mag-remind ng paulit-ulit sa kanila. Nakakalimutan na rin natin minsan sa dami nating iniisip at ginagawa. So, sabi ko, itong alarm, yung ano talaga sa kanya. Yung alarm niya talaga ang ano sa kanya. At ayan, i-alarm ko din siya kung anong oras siya sa trabaho niya ay yung gagawin niya yung mga kumun niya. So, alam niya na yung kung anong gagawin niya. Kasi, yan na yung talaga ang mag-remind sa kanya. Para at least, tayo din mga ina, less work na din sa atin na talagang, alam yan, magsapilitan tayo, ganito, ganyan, i-remind sila. At least, at their young age, maging responsible na sila sa ganito. So, yun yung mga ginagawa namin. Sabi ko sa kanya, kapag ngayon na bakasyon, magagawa mo tong ganito, na yung routine natin, masusunod mo talaga. Sabi ko, hindi ko siya ililipat ng klase niya. Kasi kapag hindi niya masunod do na nasa bakasyon kami ngayon, ay talagang ililipat ko siya ng afternoon para hindi kami mahirapan. Kasi ako din guys, ano din kasi ako eh, alam mo yung
Hindi rin kasi ako yung pang-umagang tao. Yes, pang ano talaga ako, pang gabing tao, ganyan. Parang buhay ako kapag gabi. Kapag umaga talaga, ang hirap po talagang, alam mo yon. Pero nung nag-aaral lang ako, syempre, kailangan ko talagang gumising. Tapos ang late ko na din nakatulog. Alam mo yon, pati ako din, pati din kami na affected na din kasi syempre busy sa trabaho, ganyan. Tapos agang magising kasi kailangan magluto, kailangan mag-asikaso sa anak. So, ang hirap din. Sabi ko, kailangan lahat kami mag-adjust. At ini-explain ko din sa kanya na kailangan din niyang tumulong din sa amin. Maging responsible din siya sa mga gawain niya, mga homework niya, sa school niya. Sabi ko, pinapaano ko talaga siya. Pinapaintindi ko sa niya kung gaano din ka-importante na kailangan maging responsible siya sa mga school niya para mag-less din ang kasi minsan nakikita niya akong pagod na rin ako, sobra. At saka inahag niya ako. Minsan pinapakalma niya ako. And are you tired, mommy? Minsan binibigyan niya akong water, binibigyan niya ako ng pagkain, ganyan. Nakakatouch yung anak ko kasi minsan nakikita niya rin na ganito, pagod na ako. Ang sweet ng anak ko talaga. Minsan lang talaga, kasi bata nga, gusto lang puro maglaro, kaya minsan ka na bang word ba nga, medyo may pagkadungol-dungol na rin usahay, kaya puro na lang laro. At madalas din pinupuntahan siya ng mga kaibigan niya para maglaro. Kaya binibigyan naman namin siya ng time talaga maglaro sa labas. Pero pagkagabi na guys, nilalak ko ng door, hindi ko na siya pinapalabas. Kasi minsan, pag sinabi kong okay dyan lang, minsan sinasabi niya, mami, just outside lang daw the door. Pero mamaya-maya, nandun na sa mga kaibigan niya, ang layo na napuntahan. So, lalo na sa panahon ngayon, medyo nakakatakot na. Kaya nilalak na yung door. Kasi sabi ko sa kanya, kapag hindi ka susunod sa kung anong napag-usapan natin, talagang may iba na ang routine natin. Hindi ko na siya i-allow kung ano yung gusto niya. Kasi pag binigay mo lahat ng gusto ng anak natin, hindi rin maganda. Kaya, ang ginagawa ko, yung kung ano yung rules natin bilang ina, panindigan natin yon. Yes, kung ano yung rules natin kasi syempre 'di ba, sila din ang maapektuhan na hindi natin masunod talaga. Kaya sabi ko, magtulungan kami dapat. Kaya sabi niya, okay mami, I will help. Sabi niya. So, sabi ko, ang maging tulong niya sa akin ay yung pagiging responsible niya sa mga gawain niya sa school, sa kumon, o kung ano, at yung pagiging responsible na rin niya na gagawin niya yung routine na paulit-ulit yung routine na talagang susunod na siya na mag-early sleep na siyang ganon. Kasi kung hindi niya magagawa yon, then may mga circumstances na kailangan niya rin i-face kasi syempre ganoon talaga. Kaya at their young age, kailangan na natin ipaintindi sa kanila kung ano yung mga circumstances din kung hindi sa susunod sa rules natin. But anyways, that's all for today. So happy naman ako dahil medyo naging responsible siya ngayon kumpara noon. But titingnan natin kung talagang masusunod yung routine na napag-usapan namin. Ayan, so that's all for today. So ayan guys, gawin nyo na lang mag-alarm clock kayo sa mga anak nyo para mas maging responsible sila doon. And that's all for today. Bye! Bye everyone! Magagawa pa ako ng reports. Bye!